Magandang umaga sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. At ngayong umaga ay patuloy nating pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminar Edition. At ngayon ang paksa natin ay patungkol sa konsepto na Jesus the True Vine. So, nang ipinahayag ni Jesus na ako ang tunay na ubasan, ibinunyag niya na ang lahat ng espiritual na buhay, paglago at bunga ay nagmula lamang sa isang buhay na kaugnayan sa Kanya. So, sa lumang tipan, ang Israel ay nilarawan bilang isang ubasan na itinanim ng Diyos, ngunit nabigong namunga dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalataya. Sa halip na itakwil ang kanyang layunin, si Jesus mismo ang naging tunay na ubasan, ang perpektong katuparan ng Diyos o katuparan na tinawag ng Diyos sa bayan. So, sa Kanya, ang buhay ng Diyos ay dumandaloy patungo sa Kanyang mga alagad. Ang Kristiyanong buhay ay hindi bunga ng sariling lakas, disiplina o reliyosong pagsisikap, kundi resulta ng pananatili kay Kristo. Ang hiwalay sa Kanya ay spiritual na patay. Ang nakakabit sa Kanya ay tiyak na namumunga. So, ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi panlabas na pagsunod o napagsunod sa kundi isang malalim na buhay na koneksyon, isang spiritual na kaugnayan kasing halaga ng dugo ng katawan. So, sabi dito sa ating talata, John chapter 15 verse 5, ako ang puno at ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay magbubunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang katuruan natin dito una, si Jesus ang pinagmulan ng buhay. So, ang buhay Kristiyano ay hindi nagsisimula sa atin kundi kay Kristo. Siya ang ugat, siya ang pinagmulan o pinagmumulan at siya ang nagdadaloy ng spiritual na lakas. Kung paanong ang sanga ay hindi makalilikha ng buhay para sa sarili nito, gayon din ang pananampalataya ay walang kakayahan ang buhay ng banal kung hiwalay kay Jesus. So, lahat ng kabanalan, pagtitiis, at tunay na pagbabago ay nagmumula sa Kanya. Pangalawa, wala tayong magagawa kung hiwalay kay Jesus. Ito ay isang radikal at mapagkumbabang katotohanan. Maaari tayong maging abala sa reliyosong gawain, ngunit kung wala ang pananatili kay Kristo, ang lahat ay magiging walang bunga. Sa mata ng Diyos, ang pagiging epektibo sa ministeryo ay hindi nasusukat sa dami ng ginagawa, kundi sa lalim ng ating connection kay Jesus. Pangatlo, ang pagiging alagad ay isang buhay na connection. So, ang ugnayan natin kay Kristo ay hindi simboliko lamang. Ito ay aktibo, patuloy, at nagbibigay ng buhay. So, ang kanyang buhay ay dumadalay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugang ng araw-araw na pagsuko, pakikinig, at pagsunod. Ito ang dahilan kung bakit ang bunga ng Espiritu ay natural na lumilitaw sa buhay na tunay na alagad. Ang aplikasyon natin dito, unang manatili bilang sanga sa ubasan. So, pagpapanatili ay nangangailangan ng intensyon. Ito ay makikita sa panalangin, pagbabasa ng salita, at patuloy na pagdepende kay Jesus. Hindi sapat ang minsanang debosyon. Ang pananatili ay isang pamumuhay. Piliin araw-araw na manatiling nakakabit kay Kristo kaysa umasa sa sariling lakas. Pangalawa, mamuhay bilang alagad upang patunayan ang koneksyon. Ang tunay na koneksyon ay kay Jesus makikita sa pagsusunod. Ang sanga ng tunay na nakakabit, tiyak na mamumunga. Hindi tayo nagbubunga upang
maging nakakabit. Nagbubunga tayo dahil tayo ay nakakabit sa ating pamumuhay ang patunay na ating relasyon kay Kristo. At manguli no, mamunga ng pag-ibig at kagalakan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pangunahing bunga ng pananatili kay Kristo ay hindi lamang gawain, kundi karakter, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at kabanalan. Ang mga bungang ito ang naglalapit sa iba kay Jesus at nagbibigay luwalhati sa Ama. Ang layunin ng ating pamumuga ay hindi sariling papuri, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos.